Alam niyo ba, noong unang digmaang pandaigdig ay merong psychological na kalagayan na madalas na nararanasan ng mga sundalo. Ito ay tinatawag na shell shock. Ang shell shock ay isang terminong nabuo noong unang digmaang pandaigdig na ngayon ay tinatawag na post-traumatic stress disorder or PTSD. Ito ay isang psikolohikal na kondisyon na nagre-resulta mula sa stress na nararanasan ng isang sundalo sa panahon ng labanan. Kasama sa mga sintomas ang panghinginig, pagkawala ng paningin o pandinig at matinding pagkapagod. Magandang araw mga kamananalaysay. Ako si Isha Jerem B. Bombeo na nagmula sa ikawalong pangkat ng Topas. Ngayon ay tatalakay natin ang mga kaganapan ng unang digmaang pandaigdig. Ang unang digmaang pandaigdig ay ang unang malawakang digmaan nagsimula noong 1914 at nagwakas noong 1918. Ito ang unang makabagong digmaan sa kasaysayan dahil ginamit ang mga imbensyon gaya ng eroplano, submarine, poison gas, tangke at machine gun. Tinawag itong digmaang tumapos sa lahat ng digmaan. Ang resulta nito ay nagdulot na isa pang digmaang pandaigdig na higit na mas mapinsan kaysa sa nauna. Ngayon dumako tayo sa mga dahilan ng unang digmaang pandaigdig. Una ay ang nasyonalismo. Ang damdaming nasyonalismo ay nagbubunsod ng pagnanasa ng mga tao upang maghimalay ang bansa. Kung minsan, ito ay lumalabis at nagiging panatikong pagmamahal sa kanilang bansa. Ito ay maaari maghatid ng pagkakaisa sa isang bansa, subalit ito rin ay maaari magdulot ng masidhing kompetisyon sa pagitan ng mga bansa. Pangalawa ay ang imperialismo. Isang paraan ng pagpapalawak ng pambansang kapangyarihan at pag-unlad ng mga bansang Europeo sa pamamagitan ng pagkuha ng mga kolonya. Naging mahigpit ang kompetisyon sa pagitan ng mga industrial na bansa sa Europe sa pag-aagawan ng mga kolonya sa Africa at Asia. Pangatlo ay ang militarismo. Ito ay ang pagpapalakas ng mga hukbo at pagpaparami ng armas upang mahigitan ng ibang bansa. Ito rin ay ang pagpigil sa digmaan kaysa sa diplomasya upang lutasin ang mga hidwaan sa pagitan ng mga bansa. Pangatlo ay ang sistema ng alyansa. Dahil sa inggitan, paghihinala at lihim na pangamba ng mga bansang makapangyarihan, dalawang magkasulungat na alyansa ang nabuo. Ito ay ang Triple Alliance at Triple Entente. Ang Triple Alliance ay nabuo noong 1882. Binubuo ng mga bansang Germany, Austria-Hungary at Italy. Ang Triple Entente naman ay ang alyansa na nabuo noong 1904, binubuo ng mga bansang Great Britain, France at Russia. Ang mga bansa sa bawat grupo ay magtutulungan kung sakaling salakayin ang sinuman sa kanila. Ang natatag ng Triple Alliance ay si Otto von Bismarck upang protektahan ang kanilang bagong tatag na bansa. Tinawag na Blood and Iron, Chancellor ng Germany dahil ginamit niya ang digmaan upang mabuo ang Germany. Ang Triple Entente ay binuo naman upang mapantayan ang kapangyarihan ng Triple Alliance. Ang pagsisimula at pangyayari ng unang digmaang pandaigdig. Sinuportahan ng Germany ang tangka ng Austria na mapahina ang Serbia. Hindi rin naman mapayagan ng Russia na mapahina ang Serbia kaya't humanda na itong tumulong. Ang France naman ay nakahanda ng tumulong sa Russia. Alam ng Germany na kung makakalaban niya ang Russia, makakalaban din siya ng France. Ang pagpaslang kay Archduke Franz Ferdinand ng Austria at Sophie, Duchess of Hohenberg sa Sarajevo noong June 28, 1914 ang nagsilbing mitya ng pagsiklab ng unang digmaang pandaigdig. Sa kanluran. Dito naganap ang pinakamainit na labanan noong unang digmaang pandaigdig. Ang bahaging sakop ng digmaan ay mula sa hilagang Belgium hanggang sa hangganan ng Switzerland. Nilusob ng Germany ang Belgium kahit ito ay isang neutral na bansa. Ito ang paraan na ginamit ng Germany upang malusob ang France. Ngunit sila inanantala na magiting ng mga sundalo sa Belgium sa Liege, ang digmaan sa silangan. Nilusob ng Russia sa Germany sa pangunguna ni Grand Duke Nicholas
ngunit sila ay natalo sa digmaan ng Tannenberg. Nagtagumpay naman ang mga Ruso sa Battle of Galicia or Ukraine. Ngunit sila ay pinahirapan ng mga Germana sa pagdating Poland at dito ay tuluyang bumaksak ang hukbo ng Russia. Ang sunod-sunod na pagkatalo ng mga Russian sa digmaan ang naging dahilan ng pagbaksak ng dinastiyang Romanov noong March 1917 at ang pagsilang ng komunismo sa Russia. Nakipagsundo si Vladimir Lenin sa ilalim ng pamahalaang Bolshevik sa Germany sa pamamagitan ng paglagda sa Treaty of Brest-Litovsk. Ang digmaan sa Balkan. Sa taong 1916, karamihan sa mga estado ng Balkan ay napasailalim na sa kapangyarihan ng Central Powers, dating Triple Alliance. Ang Turkey ay kumampi sa Germany upang mapigilan ng Russia sa pag-angkin sa Dardanelles. Ang Italia naman ay tumiwalag sa Central Powers at nanatiling neutral pansamantala hanggang 1915 at sa kalaunan ay sumali sa Allied Forces dahil sa hangad na maangkin ang teritoryong hawak ng Austria at kolonya nito sa Afrika. Ang digmaan sa karagatan. Sa unang bahagi ng digmaan ay nagkasubukan ang mga hukbong pandagat ng Germany at Britain. Ang lakas pandagat ng Britain ay naitaboy ang mga barkong pandigma ng Germany mula sa pitong dagat at kumanlong sa Kanal Kiel. Naging mainit ang labanan dahil makapangyarihan ang hukbo ng Allied Forces sa dagat. Sa kabilang dako, ang mga mabibilis na rider at mga submarinong U-boats ng Central Power ay nakagawa ng malalaking pinsala sa kalakalang pandagat ng mga Allied Forces. Ito ay napalubog ng Sydney, isang Australian cruiser. Ang mga resulta ng unang digmaang pandaigdig. Paghina ng lipunan at kabuhayan, tinatayang 338 bilyong dolyar ang kabuuang nagastos ng mga bansa sa digmaan. Pagkasawi ng maraming buhay, tinatayang 8.5 milyong sundalo ang nasawi at 21 milyon naman ang sugatan. Pagkawasak ng 4 na dinastiya. Ang 4 na dinastiya na nagwakas ay ang Hohenzollern ng Germany, Habsburgs ng Austria-Hungary, Romanov ng Russia, at Osmanlis ng Ottoman sa Turkey. Pagtatag sa mga bagong bansa. Ang mga bansang nabuo ay ang Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, Poland, Yugoslavia, at Czechoslovakia, at naghiwalay rin ng Austria at Hungary.